At this point, kakumustahin natin ang syudad ng Naga, isa po sa mga lubhang naapektuhan talaga ng matinding pagbaha ni Bagyong Christine. At makikibalita tayo ngayon sa isa po sa mga first responders doon mula po sa Angat Buhay. Magandang araw po, Ma'am Camille Tolentino Genuino, ang treasurer po ng Angat Buhay. Ma'am, kamusta na po ang Naga ngayon? Good afternoon po. Ang Naga ngayon, many parts are still underwater, lubog po sa baha. At marami pong lugar ay wala pa rin kuryente at wala pa rin tubig. So, hindi pa siya ligtas sa ngayon, and many areas po are very hard to reach pa rin. Ma'am, ano po yung areas na that are still isolated because of the massive flooding? Areas around Naga, including Milaor, Gainsa, Kamaligan, and the outskirts also, Nabua, towards Iriga. These areas are also still underwater up to now. Neighboring towns of Naga City. Ma'am Camille, yung Angat Buhay ho ba hanggang ngayon ay may calls pa rin for donations? Tuloy-tuloy pa rin ho ba Yes, pumapasok po. sa inyo? Opo. Yes po. Since Wednesday morning po, we've been receiving donations here at our office at 84 Cordillera Street. Donations in kind are being brought here to our office. Opo. But all cash donations are through our partner, Kaya Natin, Movement for Good Governance and Ethical Leadership. Sila po yung nakakatanggap ng mga cash donations. So, as of today, nasa 16,376,783 pesos na po ang mga cash donations na tinanggap ng Kaya Natin. So, Angat Buhay is receiving donations in kind, which include rice, water, canned goods, as Gov. Levista said earlier, easy-to-eat food, mga instant noodles po, hygiene kits, medicines, diapers for adults and for children, sanitary napkins. Unfortunately, we cannot receive any clothes, whether used or new, pero blankets and towels are welcome po. Curious lang po ma'am, bakit po hindi pwede sa clothes? May mga ethical concerns po sa clothes because sometimes po it's difficult to distinguish kung ano yung mga pangangailangan, may mga differences sa culture ng mga tao, may mga different masyadong maraming variances po sa clothes. So more of blankets, towels, and immediate needs for especially food and water, drinking water po. Ma'am, in the past few days na may pinapakita tayo, no, na yung mga roads ay talagang mataas pa rin yung tubig. Marami na po ba kayong napasok na mga areas at yung nakakausap niyo po mga residente? Usually, ano po ba yung mga nadidinig niyong sa loobin nila? Yun nga po ang mahirap. So every day, nagde-deploy kami ng 4 na truck from here. Pero mahirap talagang umabot sa mga areas. So nagpa-partner kami sa mga tao na nasa local areas para sila na rin po ang nakakapag-deploy doon. Maraming areas are still impassable. Mayroong reports ma'am na some parts of Kamsur daw ay may mga individual na nananamantala na ang rescue for pay o pay for rescue daw. Ang nagkakahalaga raw between 2,500 to 5,000 pesos. May mga nabalitaan ho ba kayong ganun, ma'am? I read about that, but we don't know anything about that. In fact, we are getting a lot of donations for rescue boats. Doon din po kami nagfo-focus. May 45 boats na po kami na napadala. At incoming pa rin ang donations for rescue boats. Pero in line with what you're saying, we really need to beware of scammers. Marami rin pong nagpo-post as Angat Buhay na may mga binibigay na GCash account or bank accounts na hindi naman po amin. Kaya nga hindi kami tumatanggap ng cash donations at this time. So, iklaro natin na ang lahat ng cash donations ay dinadaan sa Kaya Natin Movement. I see.
Ma'am, ito, objective lang po at I hope yung ibang tao hindi masamain o lagyan ng politika. Of course, alam po natin na kakaiba talaga itong si Christine at extraordinary circumstance ang nilagay niya sa inyong lugar. Ano? Pero ang objective assessment po ninyo sa government effort naman kahit po papaano, ano po naman ang caught unaware, caught off guard ba? Kumbaga, hindi masyado nagkabulagaan ho ba? Yeah, I'm not in a position to Apo. make a comment about Apo. the government efforts because I am based here po sa Metro Manila sa aming office. Opo. Pero definitely caught off guard ang mga tao kasi pati yung public nabigla sa volume ng ulan and ang mabilis na pag-agos ng baha na nangyari sa Naga City. First time po na ganun kalala ang mga baha. So it seems na ang Naga kasi po ay basin. So yung tubig na galing sa Mayon and galing po sa Mount Isarog, dito po nagko-collect lahat ng tubig. But on our own, we are doing our own efforts sa volunteerism. So dito po sa Metro Manila, 24/7 po ang volunteers dito sa aming office. Minimum of 60 volunteers come in daily hanggang gabi, hanggang madaling araw. May mga tao na tumutulong pa rin. Opo. Sa mga gusto po mag-volunteer, ano-ano bang mga services pa ang hinahanap ng foundation? Opo. Pwede pa lang silang pumunta dito sa office. Masaya yung mga volunteers dito. Puro walk-ins lang po. And maraming trabaho na pwedeng gawin. Nagsusort ng mga relief goods, nagbubuhat, naglo-load ng mga truck kasi nga po everyday, 4 yung truck na nade-deploy namin. And as soon as, by the end of the day, ang rule namin po, lahat ng donations received on that day, nade-deploy kaagad. Kasi by the next day, napupuno naman po yung office namin ng panibagong donations. Ma'am, we know no you're a very busy person right now. Pero habol lang po namin yung status po ulit ng donations that are raised. Kanina nabanggit niyo na po yung numero, no? And yung in-kind na rin po na donations sent to you. In kind, we have close to 5 million. So it's 4,958,499 pesos. And in cash, it's over 16,376,000 pesos po. Yes. Okay, so makikita naman mga sa social media pages ng Angat Buhay kung saan ang address at pwede mag-walk-in, sabi po ni Ma'am Camille. Okay po, Ma'am, ano? Pwede mag-walk-in? Yes, humihingi rin kami ng pasensya sa aming kapitbahay kasi nahaharangan po sila ng mga truck, ng mga volunteer at ng mga deliveries ng goods all day. Opo. Okay. Ma'am, mabilis lang po. Asan po si dating VP Lenny po ngayon, Ma'am? Nasa Naga po siya. Opo. Kagabi po, hanggang gabi, nagde-deploy pa rin ng goods sa mga hard-to-reach areas. Kasi pati po sa mga rescue boats, ang mga maliliit na rescue boats lang ang nakakadaan sa ibang mga small roads. So, nasa Naga po siya. Opo. At wala po siya pinamimigay na 500 piso. Joke lang po. Okay, on that note, maraming salamat sa oras po ninyo. Ang treasurer po ng Angat Buhay, si Ma'am Camille. Salamat po sa inyo. Genuino. Thank you, Thank Ma'am. you.